guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is pag-uusapan natin kung paano ba natin masiset up yung payout account natin sa Facebook. Una natin gagawin guys ay pumunta tayo sa ating Facebook account guys, and sa profile natin guys, doon natin makikita ang C dashboard. Click lang natin yon at mapupunta tayo sa monetization. Guys, hanapin nyo lang ang monetization, nasa baba lang. Scroll nyo lang siya guys. Ipapakita ko siya dito. Dito makikita nyo dyan sa screen ang monetization. Hanapin nyo, i-click nyo siya. Tapos hanapin nyo ang stars. So makikita nyo dyan yung star guys. Click nyo lang yung star and makikita nyo dyan si add payout account. So click mo yung add payout account guys. Sundan nyo lang yung step by step dito. Ilalagay ko siya dito sa screen guys, yung step by step. So don't worry, hindi kayo mawawala dito. So click natin yung add payout account at makikita nyo dyan is select your business info. Yung nakalagay dyan at yung name ninyo sa inyong Facebook. So for example, dito sa akin kasi Facebook yung gamit ko dito, no. Jeneline Pasculado yung nakalagay dito. Tapos i-click nyo lang siya guys. So makikita nyo dyan, may makikita kayo na next. So click nyo lang yung next at mapupunta kayo. Ito yung step 1 sa mag-setup ng payout account guys. So meron siyang 5 step bago mo siya ma-setup yung payout account. So step 2 tayo guys is ang nakalagay dito. Let's start with the basic. So ang step 2 natin dito guys is legal first name. Yung ilalagay mo dito is syempre yung first name mo, yung legal first name mo. Make sure guys na tama yung spelling, yung lahat-lahat ng inyong pangalan. Kasi kapag hindi siya tama, baka magkakaproblema kayo sa payout. So, legal first name, legal last name, at date of birth. Tapos, yung country. Kung nandito ka sa Pilipinas, so, piliin mo yung Philippines. 3 na tayo guys is enter business info. So, yung hinihiling na dito, hinihingi niya dito guys is country. So, same lang din sa step 2 kanina na country yung hinihingi niya. So, Philippines pa rin yung pipiliin mo if nandito ka sa Pilipinas. So, pangalawang hinihingi niya is business type. So, sa business type, yung pinili ko siya dito guys is individual o sole proprietor. Kasi hindi naman ako pang business. So, individual ako. So, wala akong partner na business, ganon. Or hindi pang business yung Facebook account ko. So, sa business type, guys, is individual lang yung pinili ko. So, next, guys, is step 4. So, sa step 4, guys, is madami-dami kang fill upan dito. Kasi, first dito, yung hinihingi niya is legal first name, tapos legal middle name, if applicable lang naman. So, third is legal last name and date of birth. Yun din yung hinihingi doon sa step 1. So, nandyan na siya guys, nakalagay na. Kapag naka-fill up ka na sa step 1, step 2, step 3, is nilalagay nila automatically yung finilapan mo sa step 1 sa step 4. So, dito may primary address. So, dapat yung primary address na ilalagay mo is yung sa bahay mo. Kasi dito nila isi-send yung tax documents mo sa address, sa primary address na nilagay mo dito. Tapos, hiningi niya din dito yung city, state of province. Yung nilagay ko sa city guys is Bacolod City kasi nandito ako sa Bacolod. And sa state province is Western Visayas kasi, and sa third na hiningi niya is zip postal code. So, alam nyo naman yung postal code ninyo. And phone number, kasi importante yan guys, kasi baka dyan kayo nila i-contact or something, iti-text nila sa iyo yung mga documents. And email guys is Gmail, email, same lang din yun guys, so ilagay nyo din kasi yung payout notification, dyan nila isi-send. So, importante talaga yan. So, next is tax identification number or TIN ID. Sa tax identification number guys is dito kami nahirapan ni mama. Kasi share ko lang siya guys kasi si mama is yung trabaho ni mama noon is kasambahay. So hindi sila hinihingian ng tax identification ID or number. Wala silang ganun guys. Kasi yung mga hinihingian lang ng TIN ID is yung mga nag-work sa mall or driver or company
company driver ka. So, wala siyang ganon. Wala siyang TIN ID. So, ang problema namin, paano namin masiset up yung payout kung walang TIN ID? Kasi kailangan yung TIN ID kasi para sa tax. So, ang ginawa namin, so, nanood ako sa YouTube, no? Tapos, nakita ko na pwede yung TIN ID ng partner mo or husband mo, pwede siyang gamitin yung TIN ID niya. Kasi si Papa din is company driver siya. So, ang ginawa ko, yung TIN ID niya, nilagay ko sa TIN ID ni Mama. Sa payout ni Mama. Sabi nung YouTuber din na nag-share din nun sa YouTube na nakita ko, okay lang kapag married o anak mo yung may-ari ng TIN ID or husband or partner, kapatid, ganon. Okay lang siya, guys, gamitin. So, in case na mayroon kayong mama or nagre-reels tapos walang TIN ID kasi nga unemployed sila. Kasi kapag unemployed ka, wala ka talagang TIN ID or hindi ka pa nakapag-work. So, wala ka talagang TIN ID. So, yun. Yung ginawa ko is hiniram ko yung TIN ID ni Papa, yung number niya, tapos nilagay ko sa payout account ni Mama. And yes, naka-next na. Kasi guys, kapag hindi mo nilagyan yung TIN ID or hindi mo fill upan yung TIN ID, guys, hindi siya magne-next sa step 5. So, kailangan mo talagang lagyan. So, yun. Yun yung ginawa ko para malagyan ko yung TIN ID ni Mama, TIN number ni Mama. So, dito naman sa baba is VAT, VATGS registration number. Optional lang to, guys. So, okay lang na hindi nyo lagyan. So, sa baba din is, i-check nyo lang yung under penalty or perjury, I certify, o i-check nyo lang siya. Pag-check nyo dun sa pinakailalim, na nag-agree na kayo sa agreement, no, mapupunta ka na sa next step. So, yung step 5. Last step na to siya, guys. So, about na ito sa bank account, ganun. So, dito sa 5, sa step 5, is, sabi dito is, choose how you'd like to get paid. May pinagpipilian siya dito, dalawa. So, una is manually link bank account. Enter your bank account info to link your payout method to Facebook. Or kung wala ka ding bank account, tapos meron kang PayPal, pwede din. Kasi meron pangalawa is link your PayPal account. So, pwede yung PayPal. So, yung sa kay Mama is, ang nilagay ko is yung bank account. Kasi nagpagawa talaga si Mama ng bank account niya. So, click natin yung manually link bank account. So, is hinihingian tayo niya ng bank country. So, Philippines tayo kung nandito kayo sa Pilipinas. So, yung pipiliin nyo sa bank country is yung Philippines. Tapos, account holder name. So, yung pangalan mo. Yung pangalan ng bank account mo. So, Swift code dito, guys. Dito na naman tayo nagkakaproblema sa Swift code. Yung Swift code, guys, ng bank na kung saan yung bank account nyo, or BDO ba kayo, kung ano pa dyan, BPI, i-search nyo lang siya sa Google, guys. Swift code ni BDO and location or address kung saan. For example, BDO, Swift code, BDO, Bacolod. Makikita nyo lang siya sa Google, guys, and dyan, yan ang ilalagay nyo dyan sa Swift code. So, sa bank account number, so hihingin talaga yung bank account number. So, yung bank account number ninyo, ilagay nyo. So, pagkatapos nyan, click nyo lang yung link payout method. So, dito, guys, last part na to, guys. So, masi-set up nyo na yung payout account nyo, guys. And the next thing na itatanong sa iyo is about tax na, guys. So, about na sa tax part, guys, ito is ipapa-review ni Meta sa'yo yung mga information na nilagay mo, so, kung tama na ba or may mali ba. So, dyan niya erase sa inyo kung mali or may mali ba sa inyong na-type sa step 1 until sa step 5. Tapos, ipapa-review niya din yung tax mo, yung tax number, or yung baka nagkamali ka. So, dyan niya yan ipapa-review and ipa-finalize niya yan, guys. And meron na siyang konting tanong, guys,
But, i-discuss ko yan sa next video ko. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and please like and subscribe to my YouTube channel guys. And comment if meron kayong mga suggestion na gusto nyong mapanood or meron kayong mga tanong na gusto ninyong sasagutin ko. Thank you for watching. Bye!